Naghihintay si Alvera sa tanggapan ng huwes sa sentro ng Makati City para sa flash marriage. Si Monique lang ang kasama niya, ang matalik niyang kaibigan. Nais bang naikabit ang prosthetic mascara ko, Beshi? Tanong niya sa kaibigan. Oo, at ang pangit mo. Baka umurong bigla sa kasal ng fiancé mo. Natawa siya. Nagsuot siya ng pangit na prosthetic mascara para hindi siya magustuhan ni Carlos, ang kanyang fiancé. Mas maganda kung makipag-iwalay siya kaagad sa akin. Baliw ka talaga. Paano kung malaman ng lolo mo ang kalokohan mo? Tanong ni Monique. Inayos nito ang buhok niya. Nasa US si lolo para sa heart surgery niya. Pero aware siya na ngayon ang kasal ko. Anya. What about your fiancé's parents? Ang sabi ni lolo, hiwalay ng parents ni Carlos. May kanya-kanyang pamilya na at walang pakialam sa status niya. Pareho pala kayong nasa poder lang ng mga lolo nyo. Pero bakit ayaw mo kay Carlos? Sobrang pogi niya at business tycoon. Kinilig pa si Monique. Tumawa siya na may sarkasmo. Aanhin ko ang pogi at bilyonaryo kung arugante naman at babaero. Dahil sa pagpayag ko magpakasal sa kanya, iniwan ako ni Rex. Pero sumuko naman kaagad si Rex, diba? Ng ibang bansa. I can't blame him. Nasaktan ko siya ng sobra. Pero once siniwalayan na ako ni Carlos, babalikan ko si Rex. Napailing si Monique. Ibang klase ka. Ikakasal pa lang kayo ni Carlos, hiwalayan na kagad ang iniisip mo. Ano ka ba, Beshi? Kilalang kilala ng mundo si Carlos, maging ang pagiging babaero niya. Sabi ng iba, nagbabayad ng 1 milyon sa babae si Carlos para lang samahan siyang mag-unwind. Take note, mga bigating babae pa yon, modelo, artista, kaya imposibleng magustuhan niya ako sa simpleng itsura ko. Naudlot ang usapan nila nang may dumating na itim na Lamborghini. Naunang bumaba ang 4 na lalaking nakasuit. Inalalayan ang boss ng mga ito. Walang iba kundi si Carlos. OMG, ang gwapo ng fiancé mo, Beshi! Kinikilig na wika ni Monique. Teka, bakit parang lasing siya? Nakangiwing sabi niya habang pinagmamasdan ng kanyang fiancé na pasuray-suray ang lakad. Nang makalapit sa kanya ang lalaki ay sakala mo niya napansin na mas gwapo ito sa personal. Matangkad, makisig, maputi ang kutis. Hello, ako po si Alvera San Diego. Pakilala niya sa lalaki. Naniningkit ang mga matang tinitigan siya ni Carlos. You? How come you look like my stupid maid who stole my watch worth 20 million? Anito, nag-aakusa pa. Bumuntong hininga siya. I'm not your maid. I'm your fiancé. Whatever. Let's get inside and get married right away. I'm too busy to spend an hour outside. Nagpatiunan na itong pumasok ng gusali. Maayos naman ang lakad nito pero langhap niya ang amoy ng alak sa hininga nito. Sumunod naman sila rito. Wala nang patalastas at kagad silang nagpirmahan ng marriage contract. Paglabas ng tanggapan ng Wes, ay pinigil niya sa pag-alis ang kanyang asawa. What about your grandfather's promise to save her company? Tanong niya kay Carlos. Hinarap naman siya nito. Everything will be settled once my grandfather transferred the rights of the RM group of companies under my name. We just need proof of our marriage. And take note, our marriage was just a piece of paper. And we're not obliged to change everything to do our duties. Tumawa siya ng pagak. It seems like you hate me because of my appearance. Of course, a famous business tycoon will never lower his standards regarding women. Ikakahiyaan mo bang pangit mong asawa? Mataray niyang buwelta. Umigting ang panga ni Carlos at sinuyod siya ng mahayap na tingin. Nakasuot siya ng eyeglasses. Kunwari, malabo ang mga mata. Sinadyang flat at malaki ang ilong ng prosthetic mascara niya. I don't care about women, but I respect them. Ayaw ko lang talaga ng commitment lalo nang magpakasal. You can use my name as your husband, but don't bother my private life. Napabugan ng hangin si Alvera. It's useless. Kung wala ka palang balak panindigan ng pagpapakasal sa akin, huwag mong patagalin ang kasal na to. Once nakuha mo ng benefits, hiwalayan mo agad ako. Naningkit ang mga mata nito. Bakit ikaw nga at makipaghiwalay? Pamilya mo may malaking benefits at makukuha sa kasal na to. Find your ways to break the marriage and I will not consider you as my wife. You wait for my actions to save your company and stop reminding me about it. Understood? Hindi siya nakaimik at tinanaw ang asawang paalis. Lumula na rin siya sa kanyang kotse. Nauna nang umalis si Monique dahil magbubukas pa ito ng salon. Not bad. Mukhang mamahali ng wedding ring.
Sabi ni Alvera habang nilalaro ang singsing na isinuot ni Carlos sa kanyang palasingsingan. Isang buwan pagkatapos ng kasal ay tinambakan ng trabaho sa opisina si Carlos. Tinitigan niya ang marriage contract, kopya niya ito at kararating lang. Maya-maya ay pumasok si Lori, ang kababata niya at sekretarya. Galit na galit ito. Talaga bang nagpakasal ka na, Carlos? Bungad nito. What's the matter? Walang sigla niyang saad. Alam ko napilitan ka lang dahil sama ng makukuha mo sa lolo mo. May bala ka rin palang magpakasal, sana ako na lang, Carlos. I waited for my entire life to get to this point. Namamahalin mo ko. You're like a sister to me, Lori. Kahit umabot pa ng 100 taon ng paghihintay mo, hindi kita mamahalin. Impit na napamura ang babae. Ibinagsak sa lamesa niya ang resignation letter. In that case, I do not hope you would change, Carlos. You're still heartless. Matagal ko na dapat ginawa to. Pirmahan mo ang resignation letter ko at hindi na tayo ulit magkikita pa. Walang pag-aatubiling pinirmahan niya ang resignation letter ni Lori. Thanks for everything and I'm sorry. Anya. Walang kaibong umalis naman ng babae. Pumasok naman ang kanyang assistant na lalaki, si Mark. Sir, papunta na po rito si chairman. Assist him. But wait. Anya. Pinalapit ang lalaki. Nakuhaan mo ba ng picture ng seremonya ng kasal noon? Yes, sir. Ipasa mo sa akin. Mabilis namang naipasa ng lalaki ang pictures. Thanks. Mag-hire ka rin ng bagong sekretary ko na papalit kay Lori. Ayaw kong ipagawa sa'yo lahat ng trabaho kaya bilisan mo makahanap ng kapalit niya. Opo, maiwan ko na po kayo. Tinitigan niya ang picture ng kanyang asawa sa cellphone. Hindi talaga ito maganda, taliwas sa inaasahan niya. May attitude rin ng babae. Hindi niya kayang makisama rito. Nabaling ang atensyon niya sa ginoong pumasok, ang kanyang lolo at chairman ng kumpanya. Bakit ka nagmadaling magpakasal, Carlos? Mag-hire pa lang sana ako ng wedding planner. Sabi ng Ginoo. No need, Grandpa. I have a lot of work to do. Lumuklok ang Ginoo sa silyang katapat niya. Baka naman peke ang kasal. Nagduda ba ito? Pinakita niya rito ang marriage contract. Nakumbinsi naman ng Ginoo. May isang salita po ako. Kung ganon, iiwan ko na sa'yo ang RM Group of Companies. Magmamigrate na ako sa US kasama ng lola mo. Siguraduhin mo lang na maibigay ang 2 billion na pangako ko sa lolo ni Alvera. Save his company. I owe him my life for saving me from the plane crash before. And money wasn't enough to repay him. Nasa US siya ngayon at nagpa-opera sa puso. Ikaw na bahala sa apo niya. Yes, Grandpa. Tinawagan na ng Ginoo ang abogado nito. Nagdiwang naman ang kanyang isip dahil sa wakas ay makukuha na rin niya ang RM Group of Companies. Samantalang excited si Alvera na simulan ng kanyang plano. Nahihibang ka na talaga, Beshi. Ayaw mo makisama kay Carlos pero magpapanggap kang ibang tao para maging sekretarya niya? Ani Monique. Naghahaponan sila nito sa restaurant ng kanyang bar sa Alabang. Siyempre, para makilala ko ng lubusan si Carlos at malaman ang plano niya sa akin. Mukhang wala naman siyang pakialam sa kasal, ni hindi nga ako tinawagan. Anya. Nagbigay ka ba ng contact number mo sa kanya? Oo, pati social media accounts ko. May number din siya sa akin binigay ni Lolo. Pinalitan ko ng peking pictures ang profile ko, katulad sa ginamit kong prosthetic mascara. Masyado kang halata na hindi rin tanggap si Carlos. Subukan mo muna siyang kausapin ngayon para malaman mo kung ano rin ang plano niya. Kinuha naman niya ang cellphone at tinawagan si Carlos. Sumagot naman ito. Kamusta? Libre ka ba ngayon? Magpapahanda ako ng dinner natin sa restaurant ko. Sabi niya sa asawa sa kabilang linya. Kinulit niya ito sa text noon pero ni isa ay walang sagot. Ilang linggo nang nakalipas, inamag na ang mensahe niya. May pagkasupladong lalaki palibhasa, gwapo at mayaman, at siya pangit sa paningin nito. I'm busy. Don't bother yourself to do your responsibility as my wife. Walang big deal sa kasal, at ayaw kong pilitin mo rin ang sarili mo na makisama sa akin. Huwag mo akong abalahin kung hindi naman importante. Gawin mo ang nakasanayan mo na parang wala ka pang asawa. Supladong sagot ng lalaki. Napairap naman si Alvera. Sandali, wala ka ba talagang balak iuwi ako sa bahay mo? Nagdrama na siya. Why would I do that? I don't need women in my private life. Asawa lang kita sa papel, hindi sa buhay ko. Uminit na ang bumbunan niya, pero nanatiling kalmado ang tinig. Are you rejecting me as your wife, Carlos? Is it because I'm ugly?
Tanong niya. If that's what you think, then be it. And don't dare tell Grandpa about it. I will not pay all your Grandpa's debt. Fine. I didn't expect to marry a useless man. From now on, I will not bother you anymore. Bye. Padabog niyang ibinagsak sa lamesa ang cellphone. Lalo lamang siyang nairita sa tawa ni Monique. Pinitik niya ang kamay nitong may hawak sa baso. Sorry, Beshi. Ang weird mo kasi. Umaarte ka lang pero for day lang inis mo Tudyo nito. Sino bang hindi maiinis? Ang sama ng ugali ng Carlos na yun. Kukulitin ko siya nang mapilitan siyang makipaghiwalay sa akin. Nanggagalaiting palatak niya. Hindi na ginatungan ni Monique ang kanyang inis. Lunes ng umaga ay nag-report si Alvera sa HR office ng RM Group. Nagulat siya nang sabihin ng staff na hired na siya bilang sekretarya. Urgent hiring yun at wala siyang kasabay. Punta po muna kayo sa opisina ng CEO, ma'am. Sabi ng babaeng staff. Salamat. Tumayo na siya at hinanap ang opisina ng CEO. Gumamit siya ng ibang identity pero original na muka ang ihaharap niya kay Carlos. Nagpagawa pa siya ng peking dokumento. Excited siyang nagtungo sa opisina ng CEO. Presidente rin pala ng kumpanya si Carlos. Pinapasok naman siya ng assistant ng CEO. At sa wakas ay nakaharap niya ulit ang kanyang asawang suplado at maldito. Sir, narito na po ang bagong hire na sekretary. Sabi ng lalaki sa CEO. Sige, papasukin mo siya. Anito, nakatingin lang sa binabasang papeles. Nakasuot ito ng itim na suit, kasing itim ng aura nito. Lumabas na ang assistant. Lumapit naman si Alvera sa lamesa ni Carlos at umupo sa silyang katapat nito. Good morning, sir. Masiglang bati niya sa asawa. Nag-angat naman ito ng muka at diretso ang titig sa kanyang mga mata. Ganoon naman ang pagtuli ng tibok ng kanyang puso. Nabasa niya sa marriage contract nila, 34 anyos na ito. Matanda ng 5 taon sa kanya. What's your name? Tanong nito sa baritonong tinig. Ibinigay niya rito ang kanyang peking resume. Veron Fernandez po. Pakilala niya sa peking pangalan. Saglit lang nitong binasa ang resume niya at muli siyang tinitigan. Your voice sounds familiar. Nagkita na ba tayo before? Curious nitong tanong. Inalipin na si Alvera ng kaba. Hindi pa po. Pero kilala ko kayo kasi palagi kayong laman ng balita. Naningkit ang mga mata nito. Okay, you may start your job tomorrow. My assistant will guide you. You may leave now. Nito, ibinalik din ang resume sa kanya. Salamat, sir. Tumayo na siya at nagpaalam. Paglabas niya ng opisina ay sinalubong siya ng assistant ng CEO. Tinuruan siya nito sa kanyang trabaho. Sa loob ng 1 linggong pagpapanggap ni Alvera bilang sekretarya ni Carlos, ay napansin niya na sobrang workaholic ng kanyang asawa. Inaabot ito ng gabi sa opisina. Biyernes ng hapon ay naghatid siya ng red wine sa opisina ni Carlos. Naabutan niya itong nakapikit at tuwid ng upo sa couch pero nakatingala. Sir, narito na po ang wine niyo. Nag-alang niyang sabi. Inilapag niya sa mesita ang baso ng wine. Aalis na sana siya ngunit biglang hinawakan ng CEO ang kanang kamay niya. Wait, pigang nito. Nang harapin niya ito ay nakatitig na sa kanya. Binitiwan din ito ang kamay niya. May kailangan pa po ba kayo, sir? Wala, pero huwag ka munang umalis. May tatanong ako. Ano po yun? I'm curious. Familiar talaga ang boses mo. Sigurado ka bang hindi pa tayo nagkita noon? Kumabog naman ang kanyang dibdib. Hindi pa po talaga. Sigurado ka? Napangiti siya. Opo, sa dami ng babaeng dinidate mo, baka magkakatinig na sila sa pandinig mo. Biro niya. Tumikwas ang 1 kilay nito. You stalked into my life? Hindi po. Alam niyo namang maraming marites sa paligid. Narinig ko lang sa usapan nila na mga sikat na babae ang dinidate mo. Narinig ko rin na may asawa na kayo. Kinuha ng lalaki ang baso ng wine at sumimsim. Since you're asking too much, I'll make it clear. I know some people think I'm a playboy. Hindi po ba, sir? Nakatikwas ang 1 kilay niyang tanong. Bumuntong hininga ang CEO. If I'm a playboy, I will ask you for a date. Natigilan si Alvera at sinalubong ang titig ng kanyang asawa. Napangiti rin siya kalaunan. Wala namang special sa akin para maisip mong makipag-date, sir. Paano special ba ang tinutukoy mo, Veron? Tukoy nito sa peking pangalan niya. Hindi ako sikat, hindi rin mayaman.
Kumpara sa mga babaeng dinidate mo, wala akong laban. Wala akong pakialam sa status ng buhay ng isang babae. Ang gusto ko lang ngayong hindi titingin sa pera ko at mamahalin ako kahit wala ang yaman. Napatda si Alvera nang may mapagtanto. Mali ata ang husga niya sa asawa. Iginiit niya noon na kaya hindi siya nito maituring na asawa ay dahil sa hindi siya maganda. Lalo lamang siyang na-curious sa pagkatao ni Carlos. Kung hindi ganda at kasikatan ng tinitingnan mo sa babae, bakit parang hindi ka proud sa asawa mo, sir? Usisa niya. Nangunot ang noo ng CEO. Wait, do you know my wife? Curious nitong tanong. Nataranta naman siya. Kuwan, hindi. Nakita ko lang sa phone ng ibang empleyado na nag-stalk sa social media account ng asawa niyo. Napansin ko na hindi siya kagandahan. Iniisip ng iba na kaya hindi mo siya dinadala rito sa office kasi kinakahiya mo siya. Nagulantang siya nang nahampas ni Carlos ng kamay ang misita. Napaatras pa siya. Isa ka rin palang chismosa na nagpapaniwala sa fake news. Asik nito. Hindi ho ako chismosa, sir. Ang chismis ang kusang lumalapit sa akin. At saka hindi ko naman ipinagkakalat ang nalalaman ko. Depensa niya. Get out! Anito sabay turo sa pintuan. Walang imik namang lumabas si Alvera. Ngunit habang palayo sa opisina ng CEO, ay hindi niya napigil ang kanyang paghagikik. Aliw na aliw siya sa reaksyon ng kanyang asawa. Hay, ang sama pala ng temper ng asawa kong maldito. Natatawang sabi niya nang makaupo sa harap ng kanyang lamesa. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone na naiwan sa lamesa. Nagulat siya nang mapansing si Carlos ang tumatawag. Himala, tumawag siya. Excited niyang tili. Tumikhim pa siya bago sinagot ng tawag. Hello? Napatawag ka after 100 years, hubby. Pili ang sabi niya. Stop calling me that. Asik ng kanyang asawa. Halatang mainit ang ulo. Bahagya niyang inilayo sa tenga ang cellphone. Ngayon ka na nga lang tumawag, galit ka pa. Inaano ba kita? Wala akong angan sa pagpapakalit mo na asawa kita. Pero ayusin mo na hindi masira ang reputasyon ko, Alvera. Natawa siya. Ikaw naman ang sumisira sa reputasyon mo Ikinakahiya mo ko bilang asawa mo. Who told you that? Hindi ba obvious? Sa tuwing mag-guest ka sa mga fashion events na may taga-media na nagtatanong sa marriage life status mo, marami ang gustong makilala ang asawa mo. Sa halip na ako ang kasama mo sa mga events, yung sikat na modelo ang dinadala mo. Hiwalayan mo na lang kasi ako kung ganyan din lang naman. Magsisikap ako para mabayaran ang naitulong niyo sa negosyo namin. Ilang sandaling tumahimik ang panig ni Carlos. Magdemand ka ng hiwalayan kapag may hawak ka ng 2 bilyon. Pagkuwan ay sabi nito sabay putol ng linya. Gigil namang inilapag ni Alvera sa mesita ang cellphone. Kainis ka. Hindi na kita maintindihan, Carlos. Maktol niya. Kumisdot siya nang tumunog naman ang telephone sa gilid ng counter. Sinagot niya ang tawag. Magdala ka rito ng 1 bote ng red wine. Utos ni Carlos na siyang tumawag. Tumayo naman siya at kumuha ng bote ng wine sa bar counter. Bumalik siya sa opisina ng CEO. Naabutan niyang nakahiga na sa couch ang kanyang asawa. Narito na po ang wine, sir. Magsalin ka sa baso ko. Ginawa naman ni Alvera ang utos nito. Okay lang po ba kayo, sir? Umupo ito ng maayos. Maupo ka, Veron. Mahinahong sabi nito. Umupo naman siya sa katapat nitong couch. May problema po ba? Umalon ang dibdib ng CEO. Do you think I'm an irresponsible man? Seryosong tanong nito. Hindi ko po masabi sa ngayon kasi hindi ko pa po kayo lubos na kilala. Pero kung pagbabasihan ko ang status nyo, masasabi ko na malaki ang pagkukulang nyo bilang lalaki. Matiim na tumitig sa kanya si Carlos. About my wife. I don't love her. Ikinasal lang kami dahil sa business at desisyon ng mga lolo namin. Pero hindi ka pa ba nagmahal ng babae, sir? Sumimisim ng wine ang lalaki. Marami akong minahal na babae, but they broke up with me after taking what they were up to. They only need my money. May isang babae noon na akala ko mahal na ako. Pero natuklasan ko na buntis siya at hindi akong ama. My grandpa offered her 1 million to avoid me, and she accepted it. Willing naman sana akong panagutan ng anak niya, pero pinagpalit niya ako sa pera. I realized that money can't buy love. Since some women love money, I played with them using my wealth. I can get the most expensive women pero nawalan na ako ng ganang magmahal. Aalagaan ko na lang ang pera ko. At least money won't betray me.
Wari may malamyos na hanging humipo sa puso ni Alvera nang marinig ang panig ni Carlos. She misjudged him so much. Hindi lahat ng babae katulad ng iniisip mo, Sir Carlos. Kaya ba hindi mo kayang tanggapin ang asawa mo dahil din sa pera? Anya. Mahinang tumawa ang CEO. Wala naman akong problema sa asawa ko. Kahit siya'y ayaw akong pakisamahan. Siguro dahil aware siya sa rumor na babaero ako. I just don't want to invest my effort in a relationship that will break my heart again. Natatakot ka lang. Bakit hindi mo subukang magmahal ulit? Do you think there's a woman who will love me without chasing my money? Masyado mo nang hinuhusgahan lahat ng babae, sir. Of course, meron pang ganong babae. Ikaw ba? Anong gusto mo sa lalaki? Pagkuha na itanong nito. Hindi ako tumitingin sa status ng lalaki. Basta mahal ako at hindi ako lolokohin. Yung kaya akong panindigan. Ang maayos na future ay mapagtutulungan naman namin. Ayaw kong iaasa sa lalaking future ko kung kaya ko namang pagbutihin katuwang siya. Ang relasyon dapat hindi one-sided. Binubuo to ng effort at tiwala. Hindi nagtatagal ang relasyon kung isa lang ang tataguyod. Mahirap magpatakbo ng sasakyan na iisa lang ang gulong. Ganon din po ang relasyon. Ilang sandaling magkatitigan lamang ang kanilang mga mata. Maya-maya ay namalaya ni Alvera na hawak na ni Carlos ang kanyang kamay na may hawak sa bote ng wine. I haven't met a woman who talks to me like this. Bakit ngayon lang kita nakilala? Anito. Napakislot si Alvera at bumitiw ang kamay sa bote ng serbesa. Sumikdo rin ang kanyang puso nang maisip na posibleng nahuhulog ng loob sa kanya ni Carlos. Gusto ko lang malaman mo na hindi lahat ng babae pera lang ang habol sa lalaki, sir. Kaya rin namin mabuhay na hindi nakadepende sa lalaki. Anya. Do you have a boyfriend, Veron? Nawindang siya sa tanong nito. Wala, pero ikaw may asawa. Mabilis niyang sagot. Mahinang tumawa ang lalaki. Hindi magtatagal ay kusang makikipaghiwalay sa akin ng asawa ko. Napilitan lang naman siyang pakasalan ako dahil kailangan nila ng tulong sa pagsalba ng kumpanya nila. Pero kung bibigyan mo ako ng chance, ako mismong makikipaghiwalay sa asawa ko. Nagpanik na si Alvera at napatayo. Nahihibang ka ba, sir? Ayoko makasira ng relasyon. Drama niya pero nagdiwang ang isip. Wala kang sisiraing relasyon. Ayokong masayang ang pagkakataong to na nakatagpo ako ng babaeng nakakaintindi sa akin. Hindi mo pa nga ako kilala ng lubusan, sir. I don't care. Ito ang sign na hinahanap ko. Ang makaramdam ng instant trust sa babae. Naakala ko'y wala na ako. Naghahalo ang kaba at pananabik sa puso ng babae. Magpahinga ka muna, baka pagod lang yan, sir. Mahihimasmasan ka rin. Iiwan ko na rito ang wine. Uwian na rin kasi. See you tomorrow, sir. Nagmamadali siyang lumisan at hindi naman siya pinigil ni Carlos. Hindi maalis ang ngiti sa mga labi ni Alvera habang lulan ng elevator. Pauwi na rin siya. Ngunit nang palabas na siya ng gusali ay biglang may tumawag sa messenger niya. Si Rex, ang kanyang ex-boyfriend. Dahil sa pagkalito sa nararamdaman, ay hindi niya nasagot ang tawag. Lumulan na siya ng taxi patungo sa kanyang bar. Kamusta ang trabaho mo, Beshi? Masungit pa rin ba ang mister mong gwapo pero maldito? Tanong ni Monique. Kinuha rin niya itong manager ng bar niya, pero sa gabi lang, dahil nasa salon ito tuwing umaga. May ikukwento ako, Beshi. Eksaheradong sabi niya. Tumuloy na sila sa opisina ng bar. Ano yon? Lumukulok silang dalawa sa couch na magkatabi. Nag-usap kami ni Carlos kanina. Nag-confess siya tungkol sa buhay niya. Hindi naman pala siya babaero. Ano? Pero obvious namang iba-iba ang dinidate niya, di ba? Palagi siyang nakikita sa mga fashion event at kasamang mga sikat na modelo. Oo, pero hindi siya nagseseryoso sa babae. Maraming babae pa lang nanloko sa kanya. Natatakot na siyang magmahal ulit. Talaga? Ibig sabihin, wala talaga siyang balak magmahal at palaro-laro na lang? Imposibleng ang manindigan siya sa kasal. Pero may balak siyang ligawan ako. Ano? Napatay yung bulalas ni Monique. Yun ang pagkakaintindi ko, Monique. May balak siyang hiwalayan ng asawa niya. I mean, ako. Ewan ko, biglang naglawang inis ko sa kanya. Malihinusgahan ko siya kaagad. Muling napaupo si Monique. Hoy, wag mo sabihing in love ka na rin kay Carlos. Paano si Rex? Natitigilang tumitig siya sa kaibigan. Pinakiramdaman niya ang sarili. Napagtanto niya na simula noong nakilala niya si Carlos, hindi na niya masyadong naiisip si Rex.
Nawala ng excitement niya kahit tumawag ang lalaki. Hindi ko na maintindihan ang nangyayari sa akin, Monique. Masyado ako na-curious sa pagkatao ng asawa ko at parang naging routine ko nang isipin siya palagi. Nahampas ni Monique ang kanyang braso. Umayos ka, Alvera. Ikaw ang nahuhulog sa bitag mo eh. Akala ko ba sisirain mo tiwala ni Carlos para mapilitan siyang hiwalayan ka? Paulit-ulit siyang bumuntong hininga. Nakalimutan ko na ang plano ko. Gaga, mag-isip-isip ka muna bago magdesisyon. Magpapahanda ako ng dinner natin. Tumayo si Monique at lumisan. Sa tagal bumalik ni Monique ay nagpasya siyang lumabas. Patungo na siya sa dirty kitchen nang bumali siya sa matigas na katawan ng lalaki. Veron? Sambit ng lalaki. Napatingala siya sa lalaking kaharap. Otomatikong tumulin ang tibok ng kanyang puso nang makita si Carlos sa mismong bar niya. Sir Carlos, anong ginagawa niyo rito? Balisang tanong niya. I'm visiting one of my wife's businesses. It's her bar. Nataranta na siya. Hindi siya nakapagsalita nang lapitan siya ng isa sa staff. Ma'am, may magpapareserve po ng VIP dining room sa rooftop, pero sabi po ni Miss Monique okupahin niyo po. Sabi ng babaeng staff. Hindi niya pinansin ng babae nang makita ang curiosity sa mukha ni Carlos. Hinila niya sa kanang braso ang lalaki at lumayo sa mataong bahagi ng pasilidad. Pasensya na, Sir Carlos. Hindi ako aware na asawa niyang may-ari ng bar na to. Kapapasok ko lang dito bilang part-time manager. Palusot niya. Tumikwas ang isang kilay ng lalaki. You mean nagtatrabaho ka rito pagkatapos mo sa kumpanya ko? Ani Carlos. Opo, kasi need ko ng extra income para sa lolo kong may sakit. Okay. Is my wife here? Hindi ko pa siya nakita since nag-start ako rito. Sabi ng ibang empleyado, bihirang pumupunta rito ang boss namin. So how's the bar's income? Lihim na nagdiwang ang kanyang puso nang maisip na magmalasakit sa business niya si Carlos. Okay naman ang kita, malakas lalo na pag weekend. Nakangiting turan niya. May care rin pala kayo sa negosyo ng asawa niyo, sir? Of course. I promise to help monitor her businesses. It's just part of a deal. Mabilis naglahaw ang kanyang ngiti, ngunit wala na yung inis niya sa asawa. Maiwan ko na po kayo, sir. May gagawin pa po ako. Paalam niya. Tumango lang ang lalaki at nagtungo sa bar counter. Tumakbo naman siya papasok sa dirty kitchen. Naroon si Monique. Beshi, may problema ako. Eksaheradong sabi niya sa kaibigan. Bakit? Balisang tanong nito. Narito si Carlos. Ha? E di harapin mo. Gaga, kilala niya ako bilang si Veron. Sinundan na siya ng staff sa kusina at kinulit. Ma'am Alvera, hinahanap po kayo ni Sir Carlos, yung may-ari po ng RM Group of Companies. Sabi ng babae, hindi aware na asawa niya si Carlos. Hinila siya ni Monique sa kanang braso. Harapin mo si Carlos, baka may importante siyang pakay. Isuot mo yung ginamit mong prosthetic mask nung kinasal kayo. Anito. Baliw ka ba? Disposable ng maskara at hindi na pwedeng isuot ulit kasi napunit na. Matagal mong pagawa ulit. Sige, ganito na lang. Harapin mo siya bilang si Veron at sabihin mong walang may-ari, nakaalis na. Ganun na lang pala, pupuntahan ko siya. Inasikaso niya ang request ni Carlos na dinner at siya mismo ang naghatid sa VIP dining sa rooftop. Doon din siya madalas kumakain kasama si Monique. Where's your boss? Tanong ni Carlos nang makita siyang nag-serve ng pagkain. Nakaupo na ito sa harap ng bilog na lamesa na merong pulang sapin. Nakaalis na pala siya, sir. Hindi ko rin siya naabutan. Anya. What do you think of my wife? Is she a good boss? Usisa nito. Hindi ko masabi kasi bago lang ako rito. Pero sabi naman ng ibang empleyado, mabait po si boss. Please sit. Let's sit together. Paanyaya nito. Nasorpresa siya. Ho? Baka maiskandalo tayo at makita ng ibang staff. Masabunutan ako ng asawa niyo. I made up my mind. Makikipag-iwalay ako sa asawa ko. Pero itutuloy ko ang pagtulong sa business nila. Ginupo na si Alvera ng kaba. Dapat ay matuwa siya ngunit tila labag na ito sa kalooban niya. Bakit bigla niyong naisip na makipaghiwalay sa kanya, sir? I want freedom. Gusto ko ulit sumubok magmahal. Natigalgal siya at hindi malaman ng ikukomento. Kausapin niyo muna ang asawa niyo kung payag siyang makipaghiwalay. Papayag siya dahil hindi ko naman babawiin ng tulong sa business nila.
Yun lang naman ang dahilan kung bakit siya nagpakasal sa akin eh. Hindi na mapakali si Alvera sa upuan. Nagsalin siya ng red wine sa isang kopita at inisang lagok. Bakit mo pala sa akin sinasabi to, sir? I'm just your secretary. You're not just a secretary, Veron. I like your personality. Ilang araw nung nagsimula kang nagtrabaho sa akin, nakaramdaman ko nakakaibang emosyon. Magaan kang kausap, nakakawala ng stress. And you're the one I wanted to hear my story because you know how to listen. Gusto ko sa babae ang malawak ang pangunawa, emotionally intelligent. I notice you have those qualities and I don't want to miss this opportunity. Natigilan si Alvera habang nakatitig sa mga mata ng kanyang asawa. Ni hindi niya naewaksi ang kamay nitong dumapo sa kamay niyang may hawak na kopita. Sir, masyado kang mabilis. Tanging nawika niya. Mas mabuti na mabilis kaysa mamiss ang magandang pagkakataon. Matanda na ako para makipaglaro sa babae. I want a lifetime partner who can love me without taking advantage of my wealth. Paano ka nakakasiguro na hindi ako maghahabol sa yaman mo, Sir Carlos? Malay mo magaling lang ako magpanggap na mabait. Because you're smart and dedicated to your work. Kaya ka pala naloloko, sir. Ang bilis mong magtiwala. Humagikik siya. Tumawa rin ng lalaki. Natuto na ako sa mga babaeng dumaan sa buhay ko. Pare-pareho sila ng style sa pag-approach sa akin. Kunwari napakarupok pero deadly pala mag-isip. Unlike you, prangka ka, palaban. Kaya hindi ako naiinip kasama ka sa lahat ng lakad ko. Nagimbal siya dahil hindi niya akalaing inaobserbahan pala siya ni Carlos. Kunwari lang itong walang pakialam pero kinikilatis na pala siya. Palagi kasi siya nitong isinasama kapag may mga meeting ito sa labas ng opisina. At inaamin din naman niyang komportable siya kay Carlos kaya parang hindi siya nagpapanggap kapag kasama at kausap niya ito. Akala ko naman hindi mo ako gusto kasi palagi kang nagsusungit. That's my nature. We can't change that. Pero inaamin ko na hindi ako basta nagsishare ng private life ko sa babaeng kakikilala ko lang. Pero hindi ko na malaya na nagkukwento na ako sa'yo. Siguro dahil komportable ako sa'yo. I felt my secrets are safe with you. Napangiti si Alvera at mabilis na naglaho ang kaba. Mukhang seryoso ka na talaga sa nararamdaman mo, Sir Carlos. Ayoko maging mistress ng isang bilyonaryo. Pero bibigyan kita ng chance once nahiwalay ka na sa asawa mo. Gusto niyang subukan kung gaano kaseryoso sa kanya si Carlos. Kung sakaling makipaghiwalay na ito, sa kanya ibubunyag ang tunay niyang pagkatao. Okay, I'll prove to you how much I like you, Veron. Give me 1 week. Anito, nakangiti. Sabado ng hapon ay sinundo ni Alvera sa airport ang kanyang lolo. Kasama nito ang caregiver at pinsang babae na nurse sa US. Kamusta, Apo? Mangiyak-ngiyak na bati ng Ginoo. Mahigpit siya nitong niyakap. Ayos lang po ako, Lo. Kayo po, kamusta ang operasyon niya sa puso? Inalalayan niya pa sakay ng kotse ang Ginoo. Sa awa ng Diyos, bumubuti na pakiramdam ko. Magaling ang doktor na nag-opera sa akin sa US. Doktor din siya ng lolo ni Carlos. Mabuti naman po. Kamusta na pala ang negosyo? Nabayaran na raw ni Carlos ang 2 billion. Naayos na po ang problema sa factory. May bago tayong supplier ng cocoa mula sa probinsya. Ang barko naman ay lumakas na, ganon din ang restaurant. Magkatabi sila ng Ginoo sa backseat. Hiwalay naman ang kotse ng caregiver at iba pang kasama nila. Dapat pala magdiwang tayo. Malapit na ang birthday mo, Apo. Alam mo namang nangako ako sa mami mo bago mamatay na taon-taon ipagdidiwang ang birthday mo. Wag na po, Lo. Bata lang ang nagdidiwang ng kaarawan. Natawa ang Ginoo. Gusto ko lang bumawi dahil alam kong uhaw ka sa pagmamahal ng isang ama. Napalis ang ngiti ni Alvera nang maalala ang kanyang ama na iniwan sila dahil nakabuntis ng ibang babae. Mabuti na lang mapera ang pamilya ng mami niya. Hindi na kailangan manlimos sa suporta ng isang irresponsableng ama. Sa kasamaang palad, namatay ang mami niya dahil sa ovarian cancer. Late na yung natuklasan. Magpaluto na lang po tayo ng masarap na dinner sa birthday ko, Lo. Magandang ideya yan, Apo. Isama mo syempre ang asawa mo. Ginupo naman siya ng kaba nang maisip ang sitwasyon nila ni Carlos. 1 week na lang ay kaarawan na niya. Nang maihatid sa bahay ang kanyang lolo ay kaagad na nagpaalam si Alvera. Inimbita kasi siya ni Carlos na maglaro ng bowling sa 5-star hotel na pag-aari nito. Pagdating sa hotel ay dumiretso siya sa sports facility. Veron, tawag ni Carlos.
Namataan niya ito na nakaupo sa couch sa lobby. May sinisimsim na red juice. Kaagad niya itong nilapitan. Bakit hindi si Mark ang niyaya mong maglaro, Sir Carlos? Wala akong alam sa bowling. Boring kasama si Mark. Inaantok ako kapag siya ang kalaro. Mas lalo kong aantokin sa akin. Volleyball lang ang alam kong laro. I'll teach you how to play bowling. Tumayo na ito. Nakasuot pa ito ng itim na jogging pants at t-shirt na hapit sa katawan nito. May lalaking staff na naglabas ng bolang itim na mabibigat. Nang maihilera sa unahan ng bowling lanes kung saan gugulong ang bola. Hinawakan siya ni Carlos sa kanang kamay at hinila palapit sa bola. Panoorin mo muna ako kung paano maglaro, Veron. Sabi nito. Humawak na ito ng isang bola. Pinanood naman niya ito. Namangha siya nang mapatumba lahat ni Carlos ang 7 bowling pin. Pinalakpakan niya ito. Ang galing mo. Expert ka na ha. Puri niya. Libangan ko to kaya ako nahasa. You're next. Baka hindi aabot sa dulo ang bola pag ako. I'll guide you. Tinuruan siya nito kung paano ang tamang paghawak sa bola at posisyon ng mga paa. Kung kailan ihahagis na niya ang bola ay may babaeng lumapit at kumapit sa kanang braso ni Carlos. I'm lucky to see you here, Carlos. Magpapaturo sana ako sa iyo maglaro ng bowling. Sabi ng babae. Nabitiwan ni Alvera ang bola at hinarap din ng babae. Nagulat siya nang hawakan ni Carlos ang kanyang kanang kamay. Sorry, I'm busy playing with my fiancé. I'll assign my staff to teach you. Sabi nito sa babae. Napasimangot ng babae. Maganda ito, matangkad, blonde ang buhok, sobrang iksi ng skirt nitong pula at halos lumuwa na ang dibdib sa luwag ng collar ng blouse nitong itim. Fiancé or your new fling? Hindi mo ako maluloko, Carlos. Nilalaro mo ng status mo. Kailan lang ay nabalitang ikinasal ka na? Ano ba ang totoo? Tanong ng babae. Kung ano man ang status ko ngayon, walang pakialam ang mundo. It's my life, my rules. Nakalimutan mo na ba na ako ang kauna-unahang babae na dinala mo sa rest house mo sa Subic Bay? Ngumiti na may sarkasmo si Carlos. Nagkataon lang na doon ginanap ang business meeting namin ng daddy mo. Sumama ka na hindi ako aware. Of course, I entertained you as my guest. Binigyan mo ko ng alak na may gamot para mawala ako sa wisyo. Malas mo, malaki ang trust issue ko sa babae. At nagduda na ako unang kita ko pa lang sa'yo. Lalong napasimangot ang babae. Kaya pala ako nahilo noon. Pinagpalit mo ang baso natin. Ang sama mo. Bakit sa babaeng yan parang may tiwala ka na kaagad? It's none of your business. Nagtawag ng staff si Carlos at pinaalis ang babae sa pwesto nila. Samantalang hindi makapaniwala si Alvera sa inasal ni Carlos sa babae. Talaga palang malala ang trust issue nito sa mga babae. Bakit mo naman pinahaya yung babae? Ang ganda pa naman. Anya. She doesn't deserve my attention, Veron. Siya tong naninira ng moment. Pinutol ko na nga ang cooperation ko sa kumpanya ng tatay niya. Entitled pa rin siya na parang siyang priority kong babae. Pero naging fling mo siya. No, never. Wala akong dinidate na babae. Lahat ng babaeng nakasama ko sa party at fashion events, miss ko sila sa guesting ko. Ang manager nilang pumipili sa akin dahil isa rin ako sa sponsor ng events. Since several girls betrayed me for money, I never dated women again to waste time and effort. Nagulat si Alvera. Ano pala yung mga dating issue mo sa mga sikat na modelo at artista? Pakana ng media yun para makahakot ng atensyon ng netizen. Marketing strategy. Ilalatag nila sa headline ng balita ang issue para mapag-usapan at marami ang bibisita sa website nila. So, hindi pala totoo ang chismis na nagbabayad ka ng 1,000,000 sa babae para lang samahan ka ng mag-unwind? Natawa si Carlos. I'm not an idiot pervert to do that. Hindi ko sasayakin ang pinaghirapan kong salapi para sa babae. Unless, importante siya sa akin. I'm willing to spend billions for a woman I love and loyal to me. Napakagat si Alvera sa kanyang hintuturo. Wala nga talagang matinong chismis. Anya na lang. Kumistot siya ng akbayan siya ni Carlos. Tigilan mo ng pagpapaniwala sa chismis. Maglaro tayo. Anito. Itinuloy nito ang pagturo sa kanya sa larong bowling. Tuwang-tuwa na siya sa isang pin na napatumba, pero pinagtawanan siya ni Carlos. Not bad for a beginner. Komento nito matapos niyang hampasin ang kamay sa braso. Kapag napatumba ko ang 5 pin, ililibre mo ako ng masarap na dinner ah. Sure, go ahead. Tumayo lang sa gawing kaliwa niya si Carlos at nanood. Itinuloy naman niya ang paglalaro.
Kahit nangangali na ang braso ay hindi siya sumuko. Sa ikalimang subok, sa wakas ay napatumba niya ang 5 pin. Sa sobrang tuwa ay napayakap siya kay Carlos. Niyakap din siya nito. Kapwa sila natigilan ng magtama ang kanilang mga titig ng ilang sandali. Nagawa ko rin. Naiilang niyang sabi. Yeah, your determination made you succeed. Anito sa malamyos na tinig. Nang mamalayang papalapit na sa kanyang bibig ang mga labi ng kanyang asawa, ay mabilis siyang lumayo. Nagugutom na ako, reklamo niya. Tara sa hotel suite ko. Sumama naman si Alvera rito sa ikapitong palapag ng hotel. Namangha siya sa lawak ng pasilidad. Pag-aari ni Carlos ang buong 7th floor hanggang penthouse. Sa penthouse sila tumuloy kung saan merong hardin at swimming pool. Maupo ka muna, Veron. Magbibihis lang ako. Umupo naman siya sa hinila nitong silya. Hinabol niya ng tingin ng asawa na papasok sa glass door ng penthouse. Grabe, sobrang yaman pala talaga ni Carlos. Tama si Lolo. Ipinanganak si Carlos na mayaman. Bukod sa yaman ng grandparents niya, nakapagpundar din siya ng sariling negosyo habang nag-aaral ng college. He created the online gaming. Namamanghang sabi niya sa sarili. Sabi ng lolo niya, IT engineer si Carlos. Nag-aral din ng business-related course at political science. Dating senador ang lolo nito. Lawyer at negosyante naman ang lola nito. Saktong nakabalik si Carlos ay dumating na ang waiter na nagdala ng pagkain nila at inumin. Kanina tong hotel, Carlos? Tanong niya nang makaharap ang asawa. It's one of my investments from my online gaming app. Anito. Aware ako sa success ng online gaming mo. Minsan ko ring nilaro. Pero hindi ba may business ka rin sa US? Hati kami ni Lolo sa US companies. Doon nagsimula ang RM Group na binubuo ng mga hotel, casino, sports complex, resorts at university from business courses. American ang nanay ng lolo ko na anak ng politician at businessman. Nung namatay ang nanay niya, namana niya ang RM Group. Kaso nakagalit ni lolo ang tatay niyang Pinoy at nilimas ang pera sa bank account ng RM. Hinabol niya to sa Pinas at nabawi rin ang pera bago namatay sa aksidente ang tatay niya. Napamahal na rin dito sa Pilipinas si lolo kaya nagtayo siya ng RM Group branch katawang ang lola ko. Kwento nito. Sino pala ang anak ng lolo mo sa parents mo? Iba kasing apelidong dala mo. Usisa niya. Ang mom ko. Hindi gusto ni lolo ang daddy ko dahil anak ng kalaban niya sa politika. Hindi sila pinayagang magpakasal pero ginamit pa rin ni mami ang apelido ni daddy sa akin. Kaya lang, sa kabila ng pagmamahal ni mami kay daddy, nagloko pa rin si daddy at nakabuntis ng isang artista. Naghiwalay rin sila. Ang mom ko naman, nag-asawa ulit pero hindi rin gusto ni lolo. Pinapili siya ni lolo. Pinili ni mami ang lalaki pero bigo siyang makuha ako. Hindi ako binigay sa kanya ni lolo. Nakakuha na naman ng konting mana si mami at pumayag siya na ako ang magmamana ng lahat ng may iwang ari-arian ni lolo. Nagkikita pa rin naman kami ni mami sa tuwing pupunta ako ng US. Nag-migrate na kasi siya ron kasama ang asawa niya. May 2 anak na rin sila, all grown up. Halos pareho lang pala tayo ng sitwasyon, sir. Are your parents separated too? And could you please just call me Carlos, Veron? Wala naman tayo sa opisina. Sige, Carlos. And yes, my parents are separated. Pero maagang namatay ang nanay ko. Ang tatay ko naman ay may pamilya ng iba. Lolo ko na lang ang kasama ko. Biglang nangunot ang noo ni Carlos. Parang pamilyar ang kwento mo. Nataranta si Alvera nang maalala na nagpapanggap pala siya. Naikwento na malamang ng lolo ni Carlos kung anong buhay meron siya. Paanong pamilyar? Maang-maangan niya. I know someone with the same story as yours. Anyway, don't mind me. Let's just eat. Tumahimik na si Alvera at kumain. Natuloy ang kwentuhan nila habang kumakain pero ibang paksa naman. Mabilis tumipas ang oras at napasarap ang usapan habang nagsasalo sa cocktail. Kalaunan ay humiling na si Carlos ng mas matapang na inumin. Lasing ka na ata, wala nang direksyon ng kwento mo, Carlos. Natatawang sabi niya sa asawa. You started this, Veron. Pinilit mo akong magkwento ng awkward childhood ko. Anito, sinaid pa nito ang laman ng baso ng brandy. Kasalanan ko pa ngayon na naging madaldal ka? I'm not blaming you. Nagpapasalamat ako kasi dahil sa'yo, nagagawa ko na ulit makipag-usap ng ganito. Na nagsishare ng private life. Mas magaan pala sa pakiramdam. Sarili mong pasalamatan mo kasi pinalaya mong isip mo sa limitadong mundo.
Narito lang ako para tulungan kang mag-explore. Biglang tumahimik si Carlos. Maya-maya ay tumayo ito pero hirap balansihin ang katawan. Maagap naman niya itong nilapitan at inalalayan. Ihahatid na kita sa kwarto mo, Anya. Nahihilo na rin siya ngunit sapat upang makauwi siya ng bahay. Hinatid niya sa kwarto ng penthouse si Carlos. Inayos ang higa nito sa kama. Kung kailan paalis na siya ay hinawakan siya nito sa kanang kamay. Please stay with me, Veron. Samon nito sa paos na tinig. Nagpumilit siyang umalis ngunit hinila nito ang kamay niya. Umupo na ito. Nawalan siya ng balanse at sumubsob sa kanyang asawa. Hindi siya nakakilos nang yakapin siya nito at siniil ng halik sa mga labi. Bugso ng damdamin ay napatugon siya sa halik nito, na naging dahilan ng paglalim ng halik ng kanyang asawa. Halik na nauwi sa mas mainit na tagpo. Kinabukasan ay ginising si Alvera ng sinig ng araw na tumago sa salaming bintana. Good morning. Bati ni Carlos na nakadukwang sa kanya. Bumalikwa siya ng upo nang maalala ang nangyari noong gabi. Napatili siya nang mamalayang wala siyang saplot sa katawan. Nahantad sa mga mata ni Carlos ang kanyang dibdib. Natawa tuloy ang lalaki. Ito pa ang nagtakip ng kumot sa kanyang dibdib. Magbihis ka na, Veron. Nakahanda na ang almusal. Bakit hindi mo ako ginising ng mas maaga? Anong oras na ba? Reklamo niya. 8:00 pa lang ng umaga. Linggo ngayon. May iba ka pa bang trabaho? Pupunta ako sa bar. May duty ako. Palusot niya. Pero ang totoo, uuwi siya ng bahay dahil naghihintay ang lolo niya. Mag-almusal muna tayo. Ihahatid na kita sa bar mamaya. Napatitig siya sa matipunong katawan ni Carlos. Nagsusuot na ito ng puting kamiseta. Naalala niya ang pagkukunwari. Naisuko na niya ang bataan sa asawa at wala itong malay sa kalokohan niya. Wala ka bang guilt sa sarili, Carlos? Anya, sinusubok ang paninindigan nito. Guilt para saan? You cheated. Kasal ka pero ibang babaeng inangkin mo. Guilt is for someone who intends to betray their loved ones. Sinabi ko na sa'yo, ang kasal ko'y walang love. Pero legally married ka pa rin. Labag yun sa batas ng Diyos, Carlos. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. Aasikasuhin ko na ang hiwalayan namin ng asawa ko, Veron. Promise, never ako natulog kasama ang asawa ko. We never consummate our marriage. Wala pa atang 1 oras na nakapag-usap kami ng personal. Nabanggit na rin niya minsan ang hiwalayan kaya imposibleng tututol siya kapag hiniling ko ang annulment. Once hiwalay na kami, pakakasalan kita, Veron. Dahil ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Pagkuwan ay mahabang sabi nito. Natigalgal siya nang lamunin siya ng kaba. Noon lang niya naramdaman ang takot na makipaghiwalay kay Carlos. Wag. Wala sa loob niyang tutol. What? Ayaw mong hiwalayan ko ang asawa ko, Veron? Ayusin mo muna ang problema mo bago mo ako intindihin. Makakapaghintay naman ako, Carlos. Okay, I'll let you know once hiwalay na ako sa asawa ko. Magbihis ka na. I promise na pananagutan ko ang nangyari sa atin, okay? Anito at nauna nang lumabas. Tumayo naman siya at nagbihis. Pagkatapos ng almusal ay hinatid ni Carlos si Alvera sa kanyang bar. Umalis din ito lula ng kotse. Pagpasok niya ng bar ay nasurpresa siya sa hindi inaasahang bisita. Si Rex, ang kanyang ex-boyfriend. Sa halip na masabik ay nabalot ng kaba ang kanyang puso. Alvera! Tawag ni Rex. Nakaupo ito sa harap ng bar counter. Nilapitan naman niya ito. Oh Rex, nakabalik ka na pala. Walang sigla niyang sabi. Oo, kahapon lang. May good news ako sa'yo. Sige, doon tayo sa office ko mag-usap. Sumunod naman sa kanyang lalaki. Sinuwerte ako sa amo ko sa Saudi, Alvera. Nag-invest sila ng negosyo rito sa Pilipinas at ako ang na-assign na CEO. Matutulungan na rin kitang mabayaran ng utang ng lolo mo. Anito. Naiinis siya dahil wala na siyang makapangpagmamahal para kay Rex, na dati iniyakan niya ang pag-alis nito. Rex, kasal na ako. Anya. Nahalinhan ng pagkadismaya ang saya ng binata. Noong nahiwalay sila, hindi pa sila nagkasundo ni Carlos para sa flash marriage, kaya na-expect ni Rex na maisasalba pa siya nito. Kaya ba hindi mo na sinasagot ang mga tawag ko? Sabi ko sa iyo, ang paghihiwalay natin ay para lang mapaniwala ang lolo mo na sigurado ka na magpapakasal ka sa taong gusto niya. Pumayag ako sa gusto mo, Alvera, kahit nalabag sa loob ko. Maluhaluhang sabi nito.
Pero umalis ka kaagad kaya akala ko ay seryoso ka na makipaghiwalay. Umalis ako para matulungan kang makabayad sa utang nyo. May ginawa rin akong mali pero yun dahil sa sobrang sama ng loob ko. Akala ko naman naghintay ka. Nagpakasal ka na pala. Sorry, wala na akong choice. Kailangan ni Lolo ng malaking pera para sa operasyon niya sa puso. Hindi pa naman huli ang lahat, Alvera. Pwede ako makautang sa amo ko. Babayaran ko ang utang nyo. Tapos makipaghiwalay ka sa asawa mo. Nagsimula ng manikip ang kanyang dibdib. Hindi alam ni Rex na si Carlos Romualdez ang pinakasalan niya. At huli na ang lahat dahil nabaling na kay Carlos ang pagmamahal niya habang nagpapanggap siyang sekretary nito. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Rex. Ilaan mo na lang sa future mo ang naipon mong pera. Sabi niya sabay talikod. Hindi siya nakakilos nang yakapin siya ni Rex buhat sa likuran. No, hindi ako papayag na hindi kita mabawi, Alvera. Maghintay ka, please. Hindi na siya nagsalita pa, kaya kusa rin itong lumayo sa kanya at umalis ng luhaan. Nanlulumong lumuklok si Alvera sa couch at napahagulgol. Naaawa siya kay Rex, pero ayaw niyang iwan ang asawa niya na mahal na niya. Kaya wala siyang choice kundi ang tuluyan ng alisin sa buhay niya si Rex. Isang linggo pa ang lumipas, na sorpresa si Alvera sa regalo sa kanya ni Carlos. Isang mamahaling diamond set jewelries. Teka, bakit mo ko niregaluhan nito, Carlos? Nagtatakang tanong niya. Kapapasok lang niya sa opisina ni Carlos nang ipatawag siya nito. Today is your birthday, and that's my gift. Anito habang isinasayaw ang inuupo ang swivel chair. Natigilan siya nang maalala na late ng isang araw ang birthday niya sa Peking Resume. Lunes sa araw na yon at linggo ang kaarawan niya. Sa bahay ng lolo niya sila nagdiwang. Nabasa mo ba sa resume ko ang birthday ko? Anya. No, narinig ni Mark sa HR department na birthday mo ngayon. May listahan ng staff ng employees' birthday at kasama sa bonus nilang ipaghanda ang sino mong may kaarawan. I have budget for that. Mamayang hapon magkakaroon ng maikling celebration para sa kaarawan mo. Pero mamayang gabi may special dinner tayo sa hotel. Hindi malaman ni Alvera kung paano kontrolin ang kanyang galak. Wala si Carlos sa mismo kaarawan niya dahil idinahilan niya sa kanyang lolo na nasa probinsya ang kanyang asawa para sa company project. Salamat, pero ang bilis mo namang nakabili ng mamahaling alahas. Hindi ka na sana nag-abala. Hindi naman ako mahilig sa ganitong kaeleganteng alahas. Naiilang niyang sabi. Tumayo si Carlos at lumapit sa kanya. Kinuha nito ang kwintas na merong diamond pendant na korteng oval. Pumwesto ito sa kanyang likuran at maingat na isinuot sa kanyang kwintas. Sabi ng lola ko, ang material na bagay ay isa lamang presentasyon to show how we value our loved ones. Kung hindi mo afford ng mamahaling bagay, walang problema. Pwede kang magbigay ng mga bagay na kaya mong gawin. Yung alam mong mapapasaya mo ang isang tao. Hindi ito pagyayabang. It's an effort to support our spoken thoughts and emotions. Pero syempre, iba pa rin ang pinapakita nating pagmamahal na sinasamahan ng kilos. Na-appreciate ko ang effort mo. Kahit hindi mo gawin yung sabihin, ramdam ko, Carlos. The way you care for me. At ang simpleng pagtatanong mo kung kumain na ba ako, nakatulog ba ako ng maayos, sapat na yun. Kasi sobrang busy mong tao pero naisip mo ba akong kamustahin? Pumihit siya paharap sa kanyang asawa. Being busy was not an excuse to take care for someone we love. Hindi naman sa lahat ng oras sa kailangan nating maging abala. Kailangan din nating mag-isip ng ibang bagay na magpaparelax sa atin. At ang pag-iisip sa iyo at makausap ka ay sapat ng pahinga ko. Nanilay ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Hindi maitago ang kilig. Ibang klase ang pahinga mo. Baka sa simula lang yan, Carlos ha. Katagalan mapapagod ka rin sa akin. Hinapit ni Carlos ang kanyang baywang at hinatak siya palapit dito. Napayakap naman siya rito at kamuntik ng magbungguan ng mga labi nila. I will never get tired of you, Veron. Sigurado na ako sa desisyon ko. Anito? Anong desisyon? You will be my wife. Ngali-ngali niyang sabihin na siya naman talaga ang asawa nito. Ano pala balita sa asawa mo, Carlos? Pagkuwan ay tanong niya. Sasabihin ko sa kanya ang result once nakapag-usap na kami. Sa Sunday nga pala magkakaroon tayo ng company anniversary party at sa hotel ko gaganapin. Hahanapan kita ng magandang dress. May naisip na ideya si Alvera. Buo na ang desisyon niya na ibunyag kay Carlos ang totoong pagkatao niya. Sa anniversary party mismo niya yun ipagtatapat. Sige, paghahandaan ko ang party. Anya.
Gusto kong ikaw ang pinakamagandang babae sa party, Veron. Natawa siya. Walang maniniwalang ako lang ang maganda. In my eyes, you're the most beautiful woman. Hindi na siya kumontra, lalo nang halikan siya nito sa mga labi. Kung kailan lumalalim na ang kanilang halikan ay biglang may kumatok sa pinto. Ang bilis nilang naghiwalay. Babalik na ako sa trabaho. Paalam niya. Patakbo siyang lumabas. Si Mark pala ang kumatok. Kinabukasan ng umaga ay ginising si Alvera ng tawag sa kanyang cellphone. Nang tingnan niya ang cellphone, tumatawag si Carlos sa unang numero niya na ginagamit bilang si Alvera. Sinagot niya ito bilang asawa nito. Hello? Sagot niya sa pinapaos na tinig. Alvera, I've already decided. Kakausapin ko ang lolo mo para sa annulment natin. Magkita tayo sa Monday para maasikaso ang annulment. Ani Carlos. Napaupo siya. Bakit ang bilis? Hindi ba't paborto sa'yo? Bayad ko ng utang nyo. Bibigyan kita ng 10 milyon para suporta sa kumpanya nyo. Ako nang bahalang magpaliwanag kay lolo at sa lolo mo. Hindi ako papayag. Ano bang ipinaglalaban mo? Wala ka bang balak magpakasal sa lalaking mahal mo? Hindi mo pwedeng idahilan na mahal mo ako dahil never tayo nagsama ni isang araw. Bakit gusto mong makipaghiwalay? I will marry the woman I love. Ginupo na si Alvera ng galak at hindi napigil ang pagtili. Nailayo naman niya sa cellphone ang bibig. Sige, ikaw ang bahala. Pagkuwanay sabi niya. Nawala na sa linya si Carlos. Nang mailapag sa misita ang cellphone ay nagpagulong-gulong siya sa kama. Panay ang tili. Pagpasok ni Alvera sa opisina ay ipinatawag kaagad siya ni Carlos. Nagulat siya nang pagpasok sa tanggapan nito dahil bigla siya nitong sinugod at niyakap. Hoy, anong meron? Nasasabik naman niyang tanong. I have a good news, Veron. Ano yon? Pumayag na ang asawa ko sa annulment. Saksi siya sa walang kawangis na saya sa mukha ni Carlos. Hindi na rin siya makapaghintay na magtapat dito. Nakahanda na ang bonggang paliwanag niya na siguradong hindi ito magagalit. You mean, pwede na tayo magpakasal? Anya. Yes, at hindi ko na mahintay ang pagkakataong yun, honey. Hindi siya nakahuma nang siilin siya nito ng halik sa mga labi. Kaagad naman niya yung tinugon. Linggo ng hapon ay sabar tumuloy si Alvera at dinala ang dress na binili ni Carlos para sa kanya. Nadatnan niya sa opisina si Monique na nagbabasa ng papeles habang nakaupo sa couch. Ready ka na ba para mamayang gabi, Beshi? Tanong nito. Oo naman, meron na akong dress. Nakangiti niyang tugon. Inilapag niya sa lamesa ang kahon ng dress at binuksan. Inilabas niya ang strapless magenta dress na hanggang sako ang laylayan, pero may slit hanggang kalahati ng hita. Isinukat niya yon. Ang ganda naman yan, Beshi. Bagay sa'yo. Nakangiting komento ni Monique. Sabi ni Carlos, sikat na designer ang may gawa nito. Obvious naman. Bibili ba ng pipitsugin damit si Carlos? Sa yaman niyang yun? Pero maiba ako. Pabalik-balik dito si Rex. May 3 gabi na. Naglaho ang kanyang ngiti nang maalala si Rex. Sinabi na niya rito na huwag siyang abalahin. Biglang nanahimik ang binata noong sinabi niya yon. Akala naman niya ay sumuko na ito. Hindi pa pala siya tumitigil. Anya sa malamig na tinig. Beshi, mahal ka ni Rex. Napilitan lang naman siyang mag-abroad para makatulong sa'yo. Hindi rin naman kita masisisi kung nagbago ng feelings mo. Pero kasi sayang din ng 5 years niyong relasyon. Tapos sa maikling panahon lang napamahal ka na agad kay Carlos. Hindi ko rin to inaasahan, Monique. Confident ako noon na maaayos ko pang relasyon namin ni Rex. Kasi kilala ko siyang matyaga at mahabang pasensya. Pero nasaktan ako nung umalis siya. Nagpadala pa siya sa akin ng picture na may kasama siyang babae. Alam kong gusto lang niyang subukin ang damdamin ko. Pero ibang epekto sa akin ang ginawa niya. Alam naman niya ang dahilan kung bakit ako nagpakasal. At pumayag siya na sundin ko si Lolo. Nadaig lang kayo pareho sa emosyon kaya nasaktan kayo. At least napatunayan ni Rex na hindi kanya kayang pakawalan. Kaso ikaw naman ang bumitiw at agad nagbago ang damdamin. Sinasabi mo bang mali ang desisyon kong mapamahal kay Carlos, Monique? Napatayo ito. Hindi, Beshi. Napatunayan mo naman na mabuting tao ang asawa mo. Walang problema ron. Kausapin mo lang na maayos si Rex at sabihin hindi mo na siya mahal. Mabuting tao si Rex, kaya siguradong ibibigay niya ang kalayaan na gusto mo. Sinabi ko na sa kanya pero ayaw niyang maniwala. Bigyan mo siya ng mas matibay na pruweba na wala ka nang pagmamahal sa kanya. Sige, kakausapin ka siya ulit. Maliligo lang ako.
Anya, pumasok na siya sa banyo roon sa opisina. Pagsapit ng 7:00 ng gabi ay dumating sa bar ang driver ni Carlos. Sinundo si Alvera. Magta-taxi na lang po sana ako, Kuya Roy, sabi niya sa driver. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto sa backseat ng kotse. Pinasusundo po kayo sa akin ni Sir Carlos. Sundin na lang po natin siya, ma'am. Wika ng Ginoo. Salamat po. Lumulan naman siya ng kotse. Habang tinatahak nila ang kalsadang gitgitan ng mga sasakyan, ay nagbasa siya ng mensahe ni Carlos. Naghihintay na umano ito sa hotel. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng hotel, ay tumunog naman ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ay tumatawag si Rex sa lumang number niya. Bumaba na siya at naglakad papasok ng hotel. Sasagutin sana niya ang tawag ni Rex, ngunit namataan niya si Carlos na patungo sa kanya. You look expensive with that dress, honey. Puri nito, pero hindi siya nilapitan. Alam nito ang limitasyon at wala pa silang kalayaang ipagalandakan sa publiko ang kanilang relasyon. Salamat sa damit. Sobrang nagustuhan ko. Anya. You're welcome. Malapit na magsimula ang party. Enjoy yourself. Sasalubungin ko lang ang mga bisita. Tumango siya pero hindi nakailag nang pasimpleng pisilin ni Carlos ang kanyang kanang kamay. Nakisalamuhan naman siya sa mga katrabaho. Maya-maya ay nagsimula na ang party. May pa-anniversary bonus si Carlos sa empleyado pagkatapos ng maikling talumpati. Akala ni Alvera ay hindi siya kasama sa bonus. Magtatampo pa sana siya nang lapitan siya ni Mark. Pasensya na, hindi na isama ang bonus mo sa amin. Ani Mark. Inabot nito sa kanya ang maliit na pulang paper bag na may lasong puti. Bakit iba ang sakin? Nagtatakang tanong niya. Siguro dahil special ka. Malapad nang umiti si Mark. Kahit nagtataka ay sabik pa rin niyang binuksan ang bag. Nawindang siya nang makuha ang maliit na pulang kaheta. Hinanap niya si Carlos, busy sa kausap nitong bisita. Ano to? Curious niyang tanong. Kumabog ang dibdib niya nang mabuksan ang kaheta. May lumitaw kasing hugis pusong balon na may salitang nakaukit sa gitna. Nagtatanong. Will you marry me? Basa niya sa nakasulat. Nang kunin niya ang maliit na balon, ay nakapa niya ang matigas na bagay sa loob. Nilingon niya si Carlos, saktong nakatingin sa kanya. Humakbang na ito palapit sa kanya. Burst the balloon. Bulong nito pero nilagpasan siya. Pinaputok naman niya ang lobo. Isang pisil lang at lumabas ang singsing na may maliit na diamond sa tuktok. Ilang sandali siyang tulala habang nakatitig sa singsing. Nawindang siya sa proposal ni Carlos. Hinanap niya ang asawa na biglang nawala, ngunit may kamay na pumigil sa kanyang kanang braso. Alvera? Sambit ng lalaki. Gilala siyang pumihit paharap sa lalaki. Si Rex pala. Napaatras siya at naitago sa paper bag ang singsing. Rex, anong ginagawa mo rito? Natatarantang tanong niya. Invited ako rito. Ang kumpanya ng boss ko ay bagong business partner ni Carlos Romualdez. Invited ka rin pala rito? May kakilala ka ba rito? Nawala na siya sa wisyo dahil sa matinding kaba. Hindi pa siya nakasagot nang dumating si Carlos. Mr. Villanueva, I'm glad you're here. May pag-uusapan tayo tungkol sa contract na pinadala ng boss mo mula Saudi. Ani Carlos. Nakipagkamay pa ito kay Rex. Oo nga pala. Magsiset ako ng meeting para sa contract signing. Mas okay siguro kung sa opisina mo na lang puntahan para hindi ka na maabala. Sabi naman ni Rex. No problem. Umiwas si Alvera kay Rex, ngunit bigla siya nitong inakbayan. Bagay na ikinagulat ni Carlos. Wait, do you two know each other? May katigasang tinig na tanong ni Carlos. Naunahan siya ni Rex sa pagsagot. Of course, she's my long-time girlfriend. Naging kami na since college. Anito. Nilamon na ng kaba ang puso ni Alvera at nawala ng pagkakataon na magpaliwanag kay Carlos, lalo't nakuha na nila ang atensyon ng ibang tao. Your girlfriend? May sarkasmong saad ni Carlos. Biglang tumalim ang titig kay Alvera. Iniwaksi naman niya ang kamay ni Rex sa takmang lalapitan si Carlos, ngunit bigla itong umiwas. Excuse me, may kakausapin lang akong tao. Paalam nito. Hahabulin sana niya si Carlos, ngunit pinigil siya ni Rex sa kanang braso. Alvera, anong ginagawa mo? Marahas nitong tanong. Naitulak niya sa dibdib si Rex. Baliw ka ba? Wala na tayo, Rex. Asik niya. At anong kinalaman doon ni Carlos? Bakit ganyan ka kung makareact? Si Carlos ang asawa ko. Bunyag niya. Ano? Nanlaki ang mga mata nito.
Nang matulala si Rex ay tuluyan niya itong iniwan. Hinabol niya si Carlos na natrap sa grupo ng mga negosyanteng bisita. Hinintay niya itong matapos sa kausap. Nang makaalis ito ay sinugod na niya. Carlos, sandali! Pigil niya. Kinapitan niya ito sa kanang kamay ngunit iniwaksi nito ang kamay niya. Nanlilisik ang mga matang hinarap siya nito. What? Ano pang ipapaliwanag mo? Sinampal ako ng kasinungalingan mo, Veron. Nanggagalaiting asik nito. Maling inaakala mo. Wala na kami ni Rex. Depensa niya. Hindi ko alam kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo. I suddenly trusted you like a spark of lightning. Sobrang bilis. Pero ganun mo rin kabilis sinira. Wala ka rin palang pinakaiba sa mga babaeng manggagamit. Hindi totoo yan. Maniwala ka. Wala akong intensyong lokohin ka. Mahal kita. At kung nagpanggap man ako, wala yung kinalaman kay Rex. Nawalan na siya ng kontrol sa emosyon at napaluha na. Hindi na rin niya napag-isipan ng mga katagang binitiwan. Namalayan na lang niya ang kamay ni Carlos na itinutulak siya sa balikat. Stay away from me, lady. I swear you're the last woman I will love. Never again. Hindi baling tumanda ako mag-isa kaysa masaktan ng paulit-ulit. Lumuluhang wika nito na lalong dumurog sa kanyang puso. Lumayo na ito. Humabol siya ngunit naharang siya ng ibang bisita. Carlos, makinig ka muna sa akin. Ako si Alvera, ang asawa mo. Samo niya, ngunit nabingi na ang kanyang asawa. Bigla ring nag-play ng malakas na tugtog ang staff ng hotel. Nagutos na ng bodyguard si Carlos na pigilan siya sa paglapit dito. Kinaladkad na siya ng dalawang lalaki palabas ng hotel. Napaluklok siya sa sahig at hindi napigil ang paghagulgol. 3 araw na ang lumipas pero walang natanggap na tawag o text si Alvera mula kay Carlos. Nag-text siya rito bilang asawa nito at inalam ang status ng annulment. Nagkukulong lang siya sa kwarto maghapon. Maya-maya ay may kumatok sa pinto kasunod ng tinig ng kanyang lolo. Alvera, mag-usap tayo, wapo. Wika ng Ginoo. Bumangon naman siya at pinagbuksan ng pinto ang Ginoo. Nang makita siyang mugto ang mga mata ay niyakap siya nito ng mahigpit. Bakit abo? Nag-away ba kayo ni Carlos? Pumunta siya nung Sabado rito at nabanggit ang tungkol sa annulment. Inalalayan niya paupo sa couch ang Ginoo. Lo, ayaw ko pong makipaghiwalay kay Carlos. Anya. Kung ganun kausapin mo siya. Imbitahin mo siya sa dinner bukas kasama ang lolo niya. Umuwi ang lolo niya nang abisuhan ko tungkol sa annulment niyo. Naway magkaayos pa kayo ng asawa mo. Ginamit na niya ang pagkakataong yun upang makausap si Carlos. Nablock na ata nito ang contact number niya kaya hindi nabasa ang mensahe niya. Gawan niyo po ng paraan na makausap ko si Carlos, Lo. Hindi ako papayag na makipaghiwalay siya sa akin. Muli siyang niyakap ng Ginoo. Huwag ka mag-alala, hihingi ako ng tulong sa lolo niya. Salamat po. Muli siyang yumakap sa Ginoo. Inihanda na ni Alvera ang sarili sa muling paghaharap nila ni Carlos. Kinakbukasan ng gabi ay tumulong siya sa paghahanda ng hapunan dahil darating din ang lolo ni Carlos. Handa na ba ang pagkain na po? Tanong ni Rodrigo. Opo, ihihain na namin sa lamesa sa hardin ng pagkain. Turan niya. Mabuti, parating na mga bisita pero sabi ni Orlando ay mahuhuli si Carlos dahil may tinatapos pang trabaho sa opisina. Hintayin na lang po natin siya. Magbibihis po muna ako. Tumango lang ang Ginoo. Dumiretso siya sa kwarto at mabilisang naligo sa banyo. Sinadya niyang magtagal sa kwarto upang maunang dumating si Carlos sa bahay nila. Nagsuot siya ng pulang dress na isa sa ibinigay ni Carlos. Maya-maya ay nagtawag ang lolo niya. Apo, halika na. Dumating na si Carlos. Sabi nito. Palabas na po ako, Lo. Tugon niya naman. Sinuklay niya ang gabaywang niyang buhok na tuwid. Nagpahid lamang siya ng lipstick sa labi at konting face powder sa muka upang hindi mahalata na namamaga ang kanyang eyebag. Pagdating sa hardin ay namataan niya ang bisita na kasalo ng lolo niya sa lamesa. Nakatalikod sa kanya si Carlos, kaya hindi siya napansin. Halika na rito, Apo. Tawag ng lolo niya. Hindi man lang siya nilingon ng kanyang asawa. Nang makalapit sa lamesa ay hinila niya ang silya sa gawing kaliwa ni Carlos. Doon siya umupo. Nakayuko ito at nagtitipa sa cellphone. Magandang gabi po, Sir Orlando. Magalang niyang bati sa lolo ni Carlos. Sa'yo rin, iha. Turan ng Ginoo. Dahil sa pagsalita niya ay otomatikong napatingin sa kanya si Carlos. Bumakas sa mukha nito ang pagkawindang. Veron? Bulalas nito.
Anong problema, Carlos? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong ni Lolo Orlando. May hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. Pag-usapan niyo mamaya pagkatapos ng hapunan. Sabad naman ni Lolo Rodrigo. Kumain muna tayo, sabi naman ni Alvera. Kumain na rin si Carlos ngunit halatang wala sa wisyo. Nawiwindang pa rin. Naunang matapos kumain si Carlos at tumangging pag-usapan ng annulment. Sinundan naman ito ni Alvera sa swimming pool. Anong ibig sabihin nito? How come ikaw si Alvera? Tanong nito sa matigas na tinig. Pumihit ito paharap sa kanya. Kung binigyan mo ka ng chance magpaliwanag noon, hindi sana tayo hahantong sa ganito, Carlos. Sa tingin mo ba maiintindihan kita kung durog sa sakit ang puso ko? Hindi ka naman dapat masasaktan eh. Hindi yun ang gusto kong mangyari. Kaso palagi kang umiiwas at ayaw pag-usapan ng dapat pag-usapan. Ayaw mong tumanggap ng paliwanag. Then what? Nung gabi ng anniversary party, plano ko nang magtapat sa'yo. Ang totoo, nagpanggap akong ibang tao para mapalapit sa'yo at mas makilala ka bilang asawa ko. Sobrang labag sa loob ko noon na pakasalan ka kaso wala akong choice. Ang alam ko kasi noon, mayabang ka, babaero, kaya naisip ko na magiging miserable ang buhay ko sa piling mo. Sa araw ng kasal natin, nagsuot ako ng prosthetic na maskara para maging pangit ako sa paningin mo. Para hindi mo ako magustuhan at hiwalayan mo ako kaagad. Pero nung nakasama kita bilang sekretarya mo ako, nasuklasan ko na mali ang impresyon ko sa'yo. I suddenly fell in love with you. Hindi kasama sa pagpapanggap ko ang mahalin ka, Carlos. Totoong naging boyfriend ko si Rex. 5 taon naging kami. At isa siya sa dahilan kung bakit ayaw kong pakasalin ka. Nakipaghiwalay ako kay Rex. Bala ko sanang makipagbalikan sa kanya once na hiniwalayan mo ako. Hindi ko naman nakalain na mamahalin kita kaagad. Kung nasaktan ka, sorry. I didn't mean that. Lumuluhang paliwanag niya. Napahilit sa sentido nito si Carlos at mamasa-masa na rin ang mga mata dahil sa luha. Oo, nasaktan mo ko. Sobrang sakit. Bumalik ang trauma ko sa pag-ibig nung gabing yun, Alvera. I don't know how to get rid of it. Naintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad, Carlos. Pero sana maniwala ka na mahal kita. Lahat ng pinakita ko sa'yo bilang si Veron, totoo lahat. Sobrang saya ko nung pinutunayan mo na mahal mo ko. Lalo na sa patago mong proposal. I hope you will give me a chance. Pero kung ayaw mo na talaga sa akin at hindi mo ako magawang patawarin, hindi kita pipilitin. Alam ko naman na nagkamali ako. Kumilos siya at sana'y tatalikod na, ngunit pinigil siya ni Carlos sa kamay. I talked to Rex at inamin niya na matagal na kayong hiwalay, pero mahal ka pa rin niya. Kumpara sa pinagsamahan niyo, baliwala ang sa atin. Nagdesisyon ako na hayaan kang bumalik kay Rex kasi deserve niya na makasama ka. Pero ngayon binabawi ko na. Umihit siya paharap sa asawa. Paanong binabawi? Nasasabik niyang tanong. Hindi na kita ibabalik kay Rex. You're still my wife and you will be forever mine, Alvera. I'm sorry if I rejected you once. I'm sorry if I didn't give us a chance to know each other after we got married. Ikaw pa ang gumawa ng paraan para kilalanin ako. I'm sorry if I cheated on you. Kung nakasama lang kita agad bilang Alvera, baka sa'yo ko naramdaman ng pagmamahal at hindi sa isa mong katauhan bilang Veron. Binalot na ng galak ang kanyang puso at nanilay ang ngiti sa mga labi niya. Pinapatawad mo na ako? Hinapit siya nito sa bewang at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Wala kang kasalanan. Ginawa mo lang ang nararapat bilang asawa ko. Yung sakit na naramdaman ko, ginamot mo rin ngayon. Mas masasaktan ako kung tuluyan ka mawawala sa akin. Please, still be my wife. Paulit-ulit siyang tumango. Sa'yo lang ako, Carlos. Yung proposal mo ng gabi sa party, may sagot na ako. Pakakasalan kita. Pakasalan mo ako ulit. Yun ang tama, honey. Natawa siya. Oo nga pala. So, cancel na ang annulment? Forget about it. Magpapahanda ako para sa church wedding natin sa lalong madaling panahon. Babawi ako. Thank you. I love you so much, Carlos. I love you more, honey. We're not in love during our first wedding pero sa susunod nating kasal, umaapaw na tayo sa pagmamahal. Thank you too for reaching out to me para kilalanin ako. Ikaw ang rason kaya natagpuan natin ang pagmamahal sa isa't isa. Mahal na mahal kita. Inunahan niya ng mapusok na halik sa mga labi ang asawa, nadagli naman nitong tinugon. Pagkatapos ng mainit na halik ay binalikan nila ang matatanda at pinagtapat na hindi tuloy ang annulment.
bagkus ay magpapakasal sila sa simbahan. Natuwa naman ang dalawang ginoo at excited na sa kasal nila at magiging apo sa tuhod ng mga ito. 3 buwan na nga nakalipas pagkatapos ng kasal sa simbahan, ay nagbunga rin ng pagmamahalan ni na Carlos at Alvera. Nagsanib ang kanilang mga kumpanya at lalong lumago sa pagdating ng panganay nilang lalaki, si Charles. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.